na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So sa kanyang talumpati mga kaibigan, marami yung nadismaya sa ginanap na State of the Nation Address ng presidente ng ating Republika ng Pilipinas. Marami ang nagsasabi na walang laman ang suna ng Pangulo. Kaya't maraming mga Pilipino na tinawag na State of the Nation Address sana. Sana, hindi suna. Yan ang sigaw ng mga maralitang mamamayan. Unang-una mga kaibigan, sa kanyang State of the Nation Address ay walang naging signifikante na programa ang naturang presidente. Bagkus, kanyang sinabi na umani ang bansang Pilipinas ng mas maraming ani simula noong naging presidente ang kanyang ama. Ang tanong ng mamamayan at mga magsasaka, mga kaibigan, paano nagkaroon ng malaking ani ang bansang Pilipinas sa kabila ng naranasang El Nino? Hindi kaya ito'y isang malinaw na pambubudol again? State of the Nation Address ng Pangulo mga kaibigan ay inaabangan ng sambayanang Pilipino kung ano na ang status ng kanyang pangako. Pangakong 20 pesos na halaga ng kilo ng bigas. Ang sabi ng ating mga kababayan, noong previous administration, ang presyo ng bigas ay naglalaro sa 40 pababa. Ang halagang 50 ng bigas, yun na yung pinaka-expensive na klase ng bigas sa ating lipunan. But now mga idol, sa panahon ni Marcos, ang presyo ng bigas ay pumapalo na sa 60-80 ang magandang klase ng bigas. At ang sigaw ng sambayanang Pilipino, ang pangakong 1 kilo na 20 ang presyo. Ngayon 1/4 na lang, palakpakan na. State of the Nation Address mga kaibigan, hindi kaya tayo'y napaglalaroan lang ng administrasyong ito? Alalahanin natin mga kaibigan, doon sa ginawang State of the Nation Address, ilang pera ni Juan de la Cruz ang ginastos sa preparasyon. Yung mga maiingay na Makabayan Black, kontra ng kontra doon sa sinasabing napakamahal na halaga ng pagkain, kung saan umabot ng 20 million. Pero sila rin ang kumain. Ganyan kalupit ang sistema ng administrasyon ngayon mga idol. And lumabas ang balita na doon sa isang video mga kaibigan, sinasabi na ang presidente ay gumagamit ng illegal drugs. Pero kung ating pagkalalaliman ang ating iniisip, kapag mayroong mga mabibigat na isyu ng lipunan, mayroong pinapaputok ang gobyerno para magkaroon ng tinatawag na band-aid solution, diversionary tactic ng gobyerno upang yung isyu ng gobyerno ay hindi mapag-usapan at pag-usapan yung linabas na isyu ng mga kalaban. Ang tinutukoy ko dito mga idol,
kung saan State of the Nation address ng presidente. Pero may lumabas na video at sinasabi ng administrasyon na mula sa grupo ng Maisog. At alam ng sambayanang Pilipino na ang Maisog ay inorganize ng former President Rodrigo Roa Duterte para ma-educate ang sambayanang Pilipino. Pero bakit sinasabi nila na yung video ay pinalabas sa Amerika mula sa isinagawang rally ng Maisog? Nagkaroon ng switching na tinatawag, mga idol. Kumbaga, pinaputok ng administrasyon yung sinasabing video na may kinalaman si Marcos in order to divert the issue sa ating gobyerno, kung saan ang pera ng PhilHealth, ulitin natin mga kaibigan, sa mga kababayan natin na naguhulog ng PhilHealth, yung pondo ng PhilHealth, mga idol, ay i-divert ng gobyerno at ipinasok sa kaban-yaman ng bansa. Ngayon, ang tanong dyan, mga idol, sino ang promotor ng naturang programa? Alam natin na ang PhilHealth ay para sa kalusugan ng sambayanang Pilipino. Ngayon, bakit kailangang kunin ng gobyerno ang pondo ng PhilHealth at ipapasok sa treasury fund ng gobyerno? Isang malaking katarantaduhan niya, mga idol. At sino yung proponent niyan? Ralph Ricto. Alam natin, itong si Ralph Ricto, mga idol, ay dilawan. At alam natin na ang asawa ni Marcos ay dilawan. Nagsanib pwersa ang mga dilawan upang sirain ang gobyerno ni Marcos. Ito namang ating presidente ay ganyan-ganyan lang. Pumapayag siya na kunin ang budget ng PhilHealth at ipapasok sa treasury fund ng gobyerno. Paano na lamang, mga idol, yung mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong? Hindi lahat ng oras may pondo ang gobyerno. Ang bilyong pira ng PhilHealth ay kukunin at ipapasok sa treasury ng gobyerno. Ibig sabihin, gagamitin ang pera na ibinayad natin, inihulog sa PhilHealth, gagamitin at huhut-hutin ng mga politiko. Yan ang malinaw dyan, mga idol. Ngayon, bakit itinaon sa SUNA ang naturang pagputok ng video na sinasabing si Marcos ay nandun at humihit-hit ng tinatawag na illegal drugs? Para mapagtakpan ang problema ng gobyerno, idadivert nila ang issue at gagamitin nila ang Maisog para masira ang reputasyon ng Duterte. Ulitin natin, mga idol, para masira ang reputasyon ng Duterte at mawala ang suporta ng taong bayan. So, sa tuwing magkakaroon ng rally ang Maisog, dahil doon sa video na pinalabas na ayon sa kanila ay gawa mula sa Maisog rally. So, ano natin, anong ibig nating ipaiwatig natin dito, mga idol? I-emphasize natin na ang gobyerno ay naglalaro. Dahil doon sa issue ng PhilHealth, kumbaga, alam natin na ang pera ng gobyerno ay paganyan-ganyan. Palapit na ang eleksyon, mga idol. At inaasahan natin yan na kailangan ng logistic ng isang administrasyon, isang partido ng gobyerno para sa campaign period. Bakit nagkataon na papasok ang eleksyon saka sila nag-utos na ang pera ng PhilHealth kailangang ipasok sa ating treasury fund? Hindi kaya may balak silang kunin at isakripisyo ang kalusugan ni Juan de la Cruz? Dahil ang PhilHealth, pag sinabi nila
na ang pera namin ay nasa kaban ng gobyerno, kaya hindi kami makapagpalabas ng mga ganitong tulong mula sa mga benefactors na mga kababayan natin na patuloy na naguhulog ng membership ng PhilHealth. Kung pwede nga lang mga idol, i-boycott natin ang PhilHealth kung ganun lang naman na ipapasok sa treasury fund ng gobyerno. Ay alam na natin, ang pera ng gobyerno nalalaspag ng mga politiko. Doon lang sa SUNA mga idol. Ano ang kapakinabangan ng SUNA? Natuwa ba yung sambayan ng Pilipino sa mga iniulat ni Marcos? Asan yung kita ng tinatawag na Maharlika Investment Fund? Bakit hindi pinangalandakan ni Marcos sa kanyang State of the Nation Address? Isa lamang manifestasyon yan mga idol, na ginagamit ng gobyerno ang kanilang resources para takpan ang isang mahalagang isyu na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino, pero hindi nangyayari dahil na-divert yung isyu. Gagamitin nilang maisog group para mawala ang simpatya ng taong bayan, at sasabihing sinungaling ang maisog na inorganize ng previous administration, former President Rodrigo Roa Duterte, dahil doon sa video na pinalabas, which is hindi naman nila ginawa. Pinalabas lang na mula sa grupo ng maisog ang naturang video at nagkataon pa sa State of the Nation Address. Bakit? Sa tuwing may mga malalaking issue sa ating gobyerno ay may mga pumuputok na issue. Ibig sabihin, naglalaro ang kanilang media propagandas. Yung kanilang media propagandista mga idol ay naglalaro dito. Alam ng taong bayan at alam ni Marcos na ang kanyang State of the Nation Address ay hindi kapanipaniwala sa taong bayan. Kaya nga itong si VP Sara ay hindi sumipot sa naturang State of the Nation Address sapagkat alam niyang lulukuhin na naman ni Marcos ang sambayan ng Pilipino sa kanyang mga sasabihin, na kumbaga yung mga programang yun ay matagal nang existing. Kinuha niya lang yung mga programang yun para mayroon siyang masabi sa State of the Nation Address. At alam niyang lalangawin kaliwat kanan yung negatibong reaksyon ng taong bayan, kaya't nagkaroon ng tinatawag na pulboronic video. Kung sino man ang nagpalabas ng naturang video mga idol, alam natin na hindi yun mula sa maisog rally, kundi mula sa administration, party, media, propagandista. Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Isang mapagpalang gabi mula sa EPC The Vloggers. Naway lagi nyong panuorin at subaybayan ang ating YouTube channel. Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan.